Yan, sa araw na ito naman po itong ating tatalakayin po. Itong 2002 na 10 piso po mga ka-hunters ha. 10 piso. Yan, at may taong 2002. Dalawang ulo. Yan po ang reverse niya. Daiwan. Daiwan, ito makikita po natin yan. Square po yung star. Ay yung sun. Tsaka ito po, maiikli po yung ngipin po ng cogwheels. Makakatagpo po kayo nito sa sirkulasyon, no? Ito pong ganitong uri ng barya. Tapos, ganito ang kondisyon. Itabi nyo na po yan. Kagaya ng ginagawa ko po. Inilalagay ko po sa isang tube para po maprotektahan po yung gas-gas. O kung may nakita man tayong gas-gas, hindi na siya madagdagan pa. At saka yung kinang ay hindi po kumupas. Ayan. Ito po nasa loob po na ito ng yan, capsule. Inilagay ko na po ito para hindi na po siya magasgasan pa. Yan, ang condition po nito ay almost uncirculated po. Yan, pwede pong nagkakahalaga po ito ng above face value. Pwedeng 50 hanggang 150 pesos. Kaya kung mapapanatili po natin yung kondisyon, yung ganda, yan, sa mahabang panahon, for sure po mabibili po sa atin to. Kasi itong mga barya po na to, hindi naman po maikakala sa atin na ito po ay space out na, o hindi naman phase out, o hindi na po gumagawa ang Bangko Sentral nito itong ganitong uri ng design. Kasi po ang mga gawa na po ngayong mga pera ay yung plated steel na po. Ano ba nakalagay doon? Nickel plated steel. Yan po yung mga bagong piso po, yung mga bagong barya po na ginagawa ng Bangko Sentral po ngayon. Kaya kung ganito makakatagpo kayo sa sirkulasyon, ayan, itabi na po natin at protektahan. Ganyan po makikita po natin ito yung talagang parang bagong bago. Kahit na sabihin po natin na ito naman po ay matagal nang ginawa ng Bangko Sentral. Basta yung mga ganitong kondisyon, mabibili po sa atin yan mga ka-hunters.